So I thank the Lord for another year of my life. Amen. Good afternoon to everyone. Amen. Salamat po no sa isang karagdagan taon. Nawa nabusog ko po kayo no. At nawa mabless po tayo ngayong hapon na ito. So our theme for this month is about grace no, na pag-aralan po natin last month yung about dun sa godly walk of the husband no. So tayo pong lahat ay tumayo. It's a privilege again to preach at nawa yearly ako po yung makapag-preach no. Kasi tuwing birthday ko ako po yung nakakapag-preach, so blessing po. So kung yearly po ako yung nakakapag-preach ay salamat no. So tayo pong lahat ay tumayo, no? Yung mga husband po, tabihan niyo po ang inyong mga asawa. Yung mga wala pong asawa, huwag niyo pong tatabihan yung mga asawa niyo. Okay. First Peter po. Mahirap kasi tabihan pag nasa abroad po no? First Peter. Kinakabahan po tuloy ako sa inyo No? Yan, First Peter chapter 3 verse 7. Yan, sabihin niyo po, amen kung nakita niyo na po. Amen, amen. Amen. Basahin po natin ng maliwanag, predictable, amen. Chapter 3, verse 1. Chapter 3, verse 7. Ready, read. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. Tayo muna po ay manalangin, dakilan namin Diyos. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, na amin na pag-aralan kanina. Salamat din po, Panginoon, sa inyong paggamit sa akin ngayong oras na ito. Salamat, Panginoon, sa karagdagang taon, Panginoon, sa buhay, Panginoon, na kayo nga patuloy na manguna, makita sa aking bibig, Panginoon, at huwag ang aking kahinaan, Panginoon. Kayo nga patuloy na manguna sa amin, na aming maintindihan, Panginoon, magamit po namin ang pamumuhay, Panginoon, sa tahanan, Panginoon, as husband, Panginoon, sa aming mga wife, Panginoon, at ang magamit yung grace na doon po namin i-appreciate, Panginoon, yung aming pagsasama, Panginoon, as a family, Panginoon. Kayo nga patuloy na manguna sa bawat isa po sa amin. Ito po ay aming samot panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Maaari na po tayong umupo. No? So sabi po dito, likewise ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. So ginamit po dito yung word na likewise, no? So when we say likewise, ito po ay conjunctive adverb of manner. Ibig sabihin po noon, ito po ay tumutukoy dun sa kung paano mag-dwell yung husbands, no? Kung makikita po natin diyan sa verse 1 ay nabanggit po diyan, sabi diyan dito ay likewise ye wives, sabi be in subjection to your own husbands, that if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. So nauna na po 'yon. So makikita po natin, kaya ginamit po yung likewise po diyan is yung para makilala. Sabi niya dito, ibig sabihin po yung definition niya po dito is in the same manner, no? Kung paanong paraan mo gagawin na mag-dwell, no, sa iyong asawa. Kung paano magipamahay, sabi dito sa Tagalog, no? Sa iyong mga asawa na kailangan pag ikaw ay nagipamahay, ikaw ay mag-dwell, kailangan may knowledge, may pagkilala. Amen? So yung dwell po dito, ibig sabihin po niyan kung paano mo i-treat yung iyong asawa sa tahanan. Amen? So, sabi po dito, God connects your home life to your prayer life, no? How you treat your wife is equal to how God hears you, no? So napaka-importante po ng buhay po, kung paano po tayo mamuhay sa bahay, no? Sa ating yung buhay tahanan po natin. Pag wala po tayo sa church, meron po tayong buhay na ginagampanan sa ating tahanan as husband and wife. Husband sa ating wife, husband sa ating mga anak. No, sabi po dito, yung Diyos daw po, kino-connect niya po yung buhay natin na yon sa ating prayer life. Kaya kung makikita niyo po dito, sabi niya po dito sa dulo, so mamaya pag-aralan po natin, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. So meron pong nagiging problema po dito. Pag itong bagay po na ito ay hindi po natin nagawa,
yun po ay hindi po magkakaroon ng hadlang sa ating mga panalangin, no? So yung ating formula po dito is grace at home equals grace with God, no? So pag sinabi natin grace at home, hindi po ito yung perfect na bahay, no? The perfect home, no? Na kung saan is walang away, na makikita natin yung grace at home, pwede pong may away. Amen? Pero may forgiveness. Pwedeng may pagkukulang, no? Pero may understanding, may pangunawa. So dapat sa atin as husbands, marunong po tayong umunawa hangga't maaari, no? Sa ating mga asawa, no? Kung maaari, i-advance pa natin. Kung advance na yung thinking nyo, advance na yung isip nyo, mas i-advance nyo pa, no? I-advance nyo ng 1 week kung nakailangan, hindi lang 1 oras. Amen? Kasi ganyan po talaga yung mga asawa natin, no? Kailangan po gumamit po tayo ng knowledge. Ibig sabihin, dapat sa tagal ng panahon, dapat kilala na po natin yung ating mga asawa. Amen? So, meron pong 3 phases of grace at home. By the way po, meron pong different kinds of grace. So, dito, nabanggit na po kanila ng ating pastors, Pastor JM, yung meaning ng grace. So, ang grace po ay nagmula sa Greek word na charis, no? Na ibig sabihin po ay unmerited favor, no? Ito po yung binigay sa'yo, pero hindi para sa'yo. Pabor na di mo in-earn. Hindi sahod, hindi reward, regalo lang talaga. So, grace is equal to gift. Ito po ay regalo ng Diyos, no? Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, di ba? For by grace ye are saved through faith, and not of yourself, it is the gift of God, no? Regalo po ito ng Diyos, yung biyaya, di ba? So, hindi po tayo karapat-dapat dyan. The best example po dyan is yung salvation po natin, no? Hindi po para sa atin yan. Wala mo tayong pinagpaguran dyan. Ang nagpagod po dyan, ang naghirap po, ang nagtrabaho po dyan is yung Panginoon, no? Ang tanging bagay na ating gagawin lamang is yung tayo ay manampalataya, magtiwala po dun sa kanyang tapos na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Amen? So itong phase of grace at home, pag ikaw, husband sa wife, kapag sa world, di ba? Kapag ang wife nagkamali sa world, amen? Isang mistake ka lang, di ba? Cancel ka na. Isang mistake ka lang, sisigawan ka na agad. Isang mistake ka lang, papaluin ka na agad. Di ba? Pero sa grace at home, ikaw ay nabubuhay sa grace, kinikilala mo yung grace, na kapag nagkamali si Mrs., kapag nagkamali yung anak mo, hindi mo agad sinisigawan. So you are applying grace doon sa pamamahay mo. Amen? Binibigyan mo ng space mag-explain. For example, na naghuhugas ng plato, si Bunso, di ba? Hindi mo pinapagalitan agad. Di ba? Bagkus sasabihin mo, ayos lang yan anak. Sa susunod, ingat ka. The next day po, naghugas na naman ng plato. Nabasag na naman. Sasabihin mo na naman, ayos lang yan anak. Sa susunod, ingat ka ulit. The next day po, naghugas na naman ulit at nakabasag na naman. Abay anak, sumusobra ka na, umaabuso ka na sa grace. Nakahalata ako, nauubos na yung plato natin. Abay, hindi na tama yan. No? May pagkakataon na hindi natin sila pwedeng paluin. Amen? So, mahirap din po pala pagka mabuhay sa grace. Ano po? Kailangan may mag-sacrifice talaga. Yun ang grace. Diba? Nag-sacrifice yung mga plato mo, that was grace. Amen? Nag-sacrifice yung mga gamit mo sa bahay, lahat lumilipad. That was grace. Amen? At least maayos yung relasyon. Amen? At least hindi ka marunong magalit. Diba? Ako habang tumatagal, hindi na po ako nagagalit. Amen? Amen. Tuwang-tuwa po kayo sa akin, ha? Amen. So, hanggat maaari po yung lahat ng pwedeng maging issue sa bahay, dahil advance po tayong mag-isip, binabaliwala po natin. Di ba? So, kung ang issue ay walang tubig, huwag kang maligo. Amen. Kung walang masuot na damit, huwag kang magdamit. Coverall agad sa trabaho. Amen. Diba? Kung walang medyas, magsapatos ka na agad. Huwag po natin gawing issue yung wala. Kasi pagka ginawa mong issue yung maliit na bagay,
diyan po papasok yung kaaway, nagagamitin niyo yung maliliit na bagay na yan para maging kasiraan po, no? Doon po sa relationship mo ng husband and wife, no? Grace is equal space to fail. 'Di ba? Ibig sabihin 'yon, ito ay nagre-restore sa iyo. Pero hindi ibig sabihin na may space to fail, you are defending your sin or your ginagamit mo to as license to sin. Hindi po. Ang Panginoon, kahit na tayo po ay makasalanan, namatay na po siya para sa atin. Amen? Kahit tayo makasalanan, nung tayo naging Kristiyano, hindi naman ibig sabihin nun, hindi na tayo magkakamali. Tama po? Romans chapter 15 verse 1, sabi niya po dito, we then that are strong ought to bear the infirmities of the weak and not to please ourselves, no? So yan po yan, hindi ka magagalit, bagkus iintindihin mo. Ikaw kasi yung malakas, 'di ba? Kaya nga sabi dito weaker vessel, no? When we say weaker vessel, hindi ibig sabihin po dito naleles po yung value, no? Sa amin po when we say vessel, ito po ay barko, no? Ano po ba yung barko? Ano po yung katangian ng barko? Ito po ay sisidlan. Lagayan po ng mga kargamento. Diba? Kaya nga may cargo hold eh. Yan, yung mga nandyan sa amin ngayon, yung mga Span Asia, makikita nyo kulay dilaw. Yan, nagsasakay sila ng mga iba-ibang product. Minsan mga kargamento, ganyan. Minsan yung mga barley or something na, yung sa mga roro, yung mga truck, no? Yung mga sakyan. Amen? So kung ikaw yung mature, dapat mas naiintindihan mo yung grace. Mas may self-control ka. Amen? Yan po yung isang phase ng grace sa bahay. Amen? Number 2, yung grace. Power to forgive fast. Amen? Pareho kayong saved by grace, pares kayong makasalanan. Diba? Dapat iniisip mo lagi. No? Sabi nga dito, marriage works when both see each other as receiver of God's grace at an earner of each other's love. Ano pong ibig sabihin yan? Dapat bilang husband, kinikilala mo dapat ang iyong wife bilang receiver ng God's grace. Hindi earner ng pag-ibig ng bawat isa sa inyo. Dapat ang tingin pala natin as husband sa ating asawa, yung asawa mo pala dapat ang tingin mo coher. Diba? Ibig sabihin kasama po siyang tagapagmana. Diba? Dito lang po sa ating verse na ito, sa ating text, makikita po dyan. It talks about marriage. So ito pa lang pong isang verse na to is a marriage seminar na. So remember mga wife, this verse protects you. Kaya maging masaya po kayo. Diba? Pwede nyo pong pang-blackmail to sa mga husband nyo. Diba? To protect you. Amen? Kapag sinasaktan kayo ng blackmail talaga, no? Pag sinasaktan po kayo ng mga asawa nyo, diba? Sasabihin mo, itong verse. Oh. Ito, nakikita mo yan? Oh. Di mo pwedeng saktan, ha? Kita mo yan? Honor, ha? As a weaker vessel, ha? Ganon. Ganon po, no? Ginawang pang blackmail po yung Bible, no? Mali ata yan, no? Ibig sabihin, may pag-ibig pa rin dapat. Amen? So, ibig sabihin po nun yung daw pong pagsasama, no, gumagana lamang po yan. Kapag yung yung bawat isa sa atin, nakikita natin o kinikilala natin yung bawat isa as receiver po ng God's grace, hindi earner. So kanina po napaliwanag na po yan, yung pong receiver, tayo po ay wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin lamang. Para mapasa atin yung regalo, kailangan tatanggapin po natin, no? Wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin natin para mapasa atin. Hindi katulad po nung na ikaw ay nag-earn, kung halimbawa ikaw ay nagtatrabaho, di ba? Ikaw ay pinagtatrabahuan mo para sumahod ka, di ba? So ako dati nagpe-pray ako na magkaroon ng trabaho. Nung binigyan akong trabaho ng Panginoon, ang hinahanap ko naman po sahod. Di ba? So dapat po wag ganon. Kasi kung ang pinag-pray mo trabaho, dapat wag ka nang maghanap ng sahod. Kasi trabaho ang pinag-pray mo eh. Di ba? Dapat ang ipag-pray mo, Lord, yung pong trabahong may sahod. Be specific. Di ba? Kung gusto mo ng sahod, kailangan Lord, yung trabaho po na may sahod. Kasi kung trabaho lang hiningi mo, bibigyan ka talaga. Marami pong trabaho. Sa amin po, meron trabaho na walang sahod talaga. Mag-overtime ka, walang bayad. Di ba? Sa mga teacher po natin, ganyan. Di ba?
Kaya minsan nga naisip ko, patigilin ko na lang siya eh. O kaya mag-teacher na lang ako kasi minsan naiingit ako doon sa mga mag-asawang magkasama sa trabaho. Amen. Kasi nung time na yan, hindi po kami dinatnan ng rightly dividing. 'Di ba? Kaya nga sabi ko sa asawa ko, kung yan yung faith niya na magpatuloy is may grace naman, pagbibigyan ko naman po siya. Talagang ako yung nagbigay. Blessing din naman po yung pagtatrabaho po sa school po Sabi ko, tigil ka na diyan, doon ka na lang sa sitro, mag-welding ka na lang doon. Amen, kaya pa nag-away kayo ni Mrs., hindi ka maghihintay ng 3 araw bago siya kausapin. Amen. Lagi mong tatandaan, always remember, inuna ka ni Kristo. Patawarin sa cross. Amen. Oh. Huwag ka na maghintay ng 3 days. Dapat bawasan mo ng kahit mga isang araw. Diba? Diba, sinabi ng asawa mo sa'yo, ito po yung grace dito eh. Sabi niya, bago ka matulog, dapat humingi ka ng patawad sa iyong asawa. Huwag mo nga hayaan na siya ay makatulog na pag ikaw ay mag-sorry sa kanya. No? Hindi basta yung bahala ka. No? Hindi po dyan yung nagwo-work out yung grace. No? Ephesians chapter 4 verse 32, sabi po dyan, and be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgive you. So, dapat magpatawad ka, maging mabuti ka sa bawat isa. So, yan po ay isa sa one another principle, no? Na pinreach po ni Pastor JM last month, no? So, marami po yan. Sabi dito, tender-hearted, kailangan malambot yung puso mo, madali kang magpatawad. No? For as God for Christ's sake hath forgive you, di ba? So sa mga husband dapat hindi lang tayo tender-hearted, no? Kundi tender juicy rin. Ay. Ginawang hotdog . Okay. Number 3 po, no? So yung grace, power to forgive fast. Kasi si Jesus pinatawad niya tayo. Yung grace doon. Di ba? Makasalanan ka pero pinatawad ka. Nagkamali ka pero pinatawad ka. May grace po doon, no? Ito po, no? Honor kahit pagod ka na, grace po 'yun. 'Di ba? Pag inonor mo yung asawa mo, parehas kayong nagtatrabaho, huwag ka nang maghintay na siya pa yung babati sa iyo o huwag ka nang maghintay na siya pa yung iintindi sa iyo. Husband, dito po kasi yung kinakausap husbands. Kaya ang kakampi ko po dito ngayon, wives. 'Di ba? Kalaban ko muna ang husbands ngayon. Kasi kailangan dito tayo sa biblical. Diba? Right. Kaya pasensya na po kayo ngayon. Ako talaga, talaga ako eh. Mas mahal ko talaga ang mga men kaysa sa, sa, guys. Diba kaya dito, sabi niya dito, show honor. Yan. Diba? Sabi nga dito, basahin ko lang po ulit. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge. So, kilalanin natin yung asawa natin, di ba? Yung pag-honor sa kanila, 2 klase po. As unto the weaker vessel. Pangalawa po, as being heirs together of the grace of life. No? Yung una, weaker vessel, dapat yung ating pagtingin sa ating misis, katulad po ng isang babasagin. No? Bilang babasagin po, hindi babasagin. No? Kasi yung iba sa unbeliever po, binabasag po. No? Binabasag po yung mukha pag nag-away sila. So, dapat po sa atin bilang Kristiyano, ang napaka-precious po nung jar, no? At as a weaker vessel po, hindi po nawawala yung value. Ibig sabihin, mahalaga pa rin po sila. No? Same din po sa husband. Ibig sabihin po nun, hindi po kayo dapat na nagsisisihan. No? So number 3 po, no? Ito yung ang vessel po is mahina, no? Delicate. Intindihin po natin ang ating mga wife kung sila po ay pagod sa bahay, sa work o sa ating mga anak, no? Kung halimbawang di tayo pinayagan ni Mrs. na kung di po tayo pinalambing ni Mrs., intindihin po natin sila hangga't maaari. Malay natin pagod sila sa
work, 'di ba? Pagod sa bahay, 'di ba? Ibig sabihin, pinipili pa rin natin silang tulungan, no? Nakikinig pa rin tayo, 'di ba? At kahit na ayaw niya magpalambing, yakapin mo pa rin pag natutulog na kayo, 'di ba? Huwag mong dadaan sa dahas, 'di ba? Makakasuhan po tayo diyan. No? Kailangan po mahalin pa rin natin. No? Intindihin po natin hangga't maaari. Dapat i-apply po natin lagi yung grace doon sa pamamahay po natin, no? So for example po dito, galing ka sa trabaho, sasabihin mo sa asawa mo, Han, kumusta ka? Kumusta yung araw mo? Kumusta yung work mo? Sa amin po, ang tawagan po namin is mahal. Kasi, bakit po mahal? Kasi nga po, ano na po napapanahon na po kami ngayon. Mahal na po yung mga presyo ng bilihin. Kaya, kung hindi po namin gagawin yon, mawawala po kami sa uso. No? Kaya, lagi lang tinatanong, kumusta yung araw mo, yung mga anak mo, kumustahin mo, kumusta yung pag-aaral mo? Diba? Sino yun ang bully sa'yo sa school? Diba? Ingat po, no, yung mga kabataan, no? So, kumustahin po natin yung ating mga anak, yung ating asawa, no? Intindihin po natin, lagyan po natin yung grace sa ating pamamahay. So, ano pong itsura po nung walang grace? No? Number 1 po, meron pong 3 bagay, no, na makikita po natin sa grace at home, no? Yung walang grace. Number 1 po yung scorekeeping. Ano po yung scorekeeping? 'Di ba? Scorekeeping, 'di ba? 1-0, parang ganun. 'Di ba? Oh, ako naghugas na ako ng plato, ikaw hindi pa. Oh, yung ganun. Ibig sabihin po yan, nagbibilangan kayo ng mali. Nagbibilangan kayo ng gawain, ng trabaho. 'Di ba? Oh, 1 Corinthians chapter 13 verse 5. Oh, that not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Oh. Dapat di po tayo nagbibilangan po ng mali, 'di ba? Romans chapter 4 verse 8. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. 'Di ba? Kung ang Diyos hindi na nag-i-impute sa atin yung kasalanan, 'di ba? Bakit ikaw, bakit parang nagkaroon ng kasalanan yung asawa mo doon? Kasi binibilangan mo siya ng, parang hinahanapan mo siya ng mali. 'Di ba? May nawawala, may nasisira, no? Inaalis mo yung kanyang value kasi binibilangan mo siya ng trabaho. 'Di ba? So yan po yung number 1 na ano yung itsura pag walang grace sa bahay. Amen? Secondly, ito po ay Cold War. Diba? Anong ibig sabihin ng Cold War? Ibig po sabihin yan, pag galit po kayo, hindi po kayo nag-uusap. Amen? Yung Ephesians chapter 4 verse 26. Be ye angry and sin not. Let not the sun go down upon your wrath. No? Wag po natin hayaan lumubo yung araw pag tayo po ay galit sa ating mga asawa. Diba? Hayaan natin na sumikat yung buwan. Mali na naman yata itong nasulat ko. Okay, Matthew chapter 5 verse 23-24. Amen? Therefore, if thou bring thy gift to the altar, and there rememberest that thy brother hath aught against thee, leave there thy gift before the altar, and go thy way. First be reconciled to thy brother, and then come and offer thy gift. So, kailangan bago ka mag-offer ng gift, reconciliation muna sa iyong kapatid. Mga husbands, lagi natin tatandaan, ang ating asawa ay hindi lamang po natin asawa. Siya po ay kapatid din natin sa Panginoon. Brethren din po yan, sister in Christ din po yan. Diba, yung pastor, yung asawa mo, hindi mo lang asawa yan. Member mo din yan. Kapatid mo rin yan sa Panginoon. Kaya kailangan may submission din. Diba? Maraming pastor, hindi po nila matay yung kanilang asawa. Nakakalungkot po. Mas sinasakripisyo pa nila yung member. Diba?
Sinakripisyo nila yung member, anong tawag doon? Grace? Grace ba matatawag yun? Kasi pag grace, di ba sabi natin kanina may nagsasacrifice. O nagsasacrifice yung member, nauubos. Hindi po maganda yun, amen? So kailangan po, intindihin po natin na ano po natin, understanding way, pero kailangan, pag meron pong mali, kausapin po natin. Siguro naman, hindi naman magagalit yun. No? Basta ang usap nyo po is hindi yung pagalit. Diba? At pag kayo ay galit po, or may problema po yung bawat isa sa inyo, kailangan saluhin mo. Kung ano yung problema ng asawa mo, problema mo rin yun. Kung ano yung problema mo lang yun. Diba? Mas maganda po yun. Yun po yung ma-adapt nyo. Diba? Ang pera ni Mr., pera ni Mrs. Pero ang pera ni Mrs., pera niya lang. Condemnation po. Ayan. Kaya ano po, medyo nag-iingat po ako ngayon. Sabi ng asawa ko, huwag mo akong babanggitin. Condemnation. Amen. Amen. I love you, mahal. Condemnation po, no? Kanina po nabanggit yung word na condemnation po, no? Doon sa nagbuksan na po tayo doon sa Romans chapter 8, verse 1. So kailangan po wala pong condemnation sa mag-asawa, amen? Wala pong sisihan. Dapat hindi mo sinasabi yung ganito. Ganyan ka talaga eh. 'Di ba? Ikaw talaga eh. Nakakainis ka eh. Yung mukha mo nanggagalit. 'Di ba? Ang pangit-pangit mo eh. Sana hindi na lang ikaw na pang-asawa ko. Sana sumunod na lang ako kay eh. Kasi ang iba kasi yung sinunod niya, hindi yung hindi yung will ni God eh. Ang sinunod niya po kasi yung sinabi ni Andrew humanap ka ng pangit, ibigin mong tunay. Kaya bandang huli po, nagsisisi siya. Dapat yung kay Michael B. Maganda. So dapat yung kalooban ng Panginoon ipag-pray mo. Tsaka lagi ko pong sinasabi sa mga young people, kung hahanap ka ng asawa, kasi ang paghahanap ng asawa is a good thing. Sabi doon, good thing. So kailangan, ang hanapin mo rin yung good face. Ang good thing, good face dapat. Kasi balang araw po, kapag kayo ay nagkaanak na, balang araw tatanungin ng anak mo sa'yo, sisisiyan ka, Papa, bakit ganitong mukha ko? Kay mama ba ako nagmana? Yan, mga ganyan. So yung may grace po, dapat wala po, yung wala pong grace, no? Yung dapat wala pong condemnation. Kasi nung tayo ay nanampalataya na sa Panginoon, wala nang condemnation doon. Hindi niya na tayo tinuturing na sinner, bagkus yung natin ay saints na. 'Di ba? Doon sa Romans 8:1, 'di ba? Buksan po natin, no? So kanina po nabuklat na po 'yan. Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Nung ikaw ay nasa loob na ni Kristo, naging in Christ ka na, wala na pong condemnation. Hindi ka na tinuring na condemn. Hindi ka na sinisisi sa iyong kasalanan. Hindi ka na tinuring na makasalanan. Diba? Kasi nga may grace na. Yun yung grace. So lahat ng yan, baligtarin mo, yan po yung itsura ng may grace. Kapag walang scorekeeping, Cold War, nag-uusap kayo pag galit, walang condemnation, walang sisihan sa buhay mag-asawa, yan po yung grace, di ba? So ano po yung grace at tumpo ganito, di ba? Mahal kita kahit hindi ka perfect. Pero dahil pinatawad ka na rin ng Diyos katulad ko. Dapat yun ang turing natin sa mga asawa natin, mga husbands. Kung hindi pa po natin nagagawa ito, magawa na po natin. Bago po tayo kunin ni Lord. Kasi ito, ako talaga, ina-apply ko na ito ngayon eh. Sabi ko, bago ako mag-preach, bawat araw talaga, pinapakiramdaman ko yung bawat sulok ng bahay. Nag-iisip akong ganyan. Sabi ko, ano kaya yung magandang gawin. Diba? Kasi dati po,
less talk, less mistake ako eh. Pero ngayon, ano, more talk. More mistake. Para more mistake. Yun lang. Diba? So, yun po yung makikita po natin diyan. Sabi niya po dito, balik po tayo sa text natin. Likewise, ye husbands, dwell with them according to knowledge, giving honor unto the wife as unto the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers be not hindered. So, yung being heirs together of the grace of life po, ito po yung gift of marriage. Marriage itself is a gift, no? Meron po tinatawag na marital grace. Ito po yung special na biyaya ng Diyos just for marriage sa mag-asawa lamang po. Kaya nga po, kung papansinin nyo, itong word na grace of life ay minsan lang nabanggit sa buong Biblia. Wala po siyang kaparehas. Kasi yung grace tsaka life pinagsama po ni Peter. Kanina po pinag-aralan yung grace and law. Pero yung pong marital grace po doon is wala. Wala po doon. Ang nakita po natin doon yung saving grace, yung sustaining grace, di ba? Serving grace, sanctifying grace, di ba? At yung common grace na meron nyo sa unbeliever, di ba? Kasi pagka umulan, hindi lamang dun sa unbeliever yun eh. Pati sa believer. Di ba? Hindi ko naman pwedeng sabihin na lindol kasi hindi naman grace yan. Di ba? Pag nilindol yung believer, kasama din yung unbeliever. So hindi po kasi hindi naman po yung grace. Yung blessings lang po, yung ulan lang, no? Doon sa Matthew chapter 5 verse 45. So, husbands po, nawa, ito po ay naging aral po sa atin, no? So, maikli lamang po yung ating lesson, parang devotional lamang po. At dahil ito po, gusto ko lang pong linawin na sa atin po bilang husband, hindi naman po ibig sabihin na ako po ay nagpipreach ay nagawa ko na po lahat ng ito, no? Ito po ay una pong tumatak sa akin, una pong akong natuto, no? Sa preaching ko na to, nung pinag-aaralan ko to, ako. Kung pwede lang na ipapalit ko kay pastor to, yung binigay niya sa akin. Bakit ako ba ang binigyan mo ng ganito? Nagkamali ka ng pinagbigyan. But because of para sa akin talaga. Galing talaga ng asawa ko. So sana po naging lesson po. Ito. Hindi na po So nahihilo po ako sa papaitan na parami po ata. So nawa naging lesson po ito sa bawat isa, no? Sa bawat isa nawa. Yun po. At nawa hindi po kayo na-bless sa mga joke ko po. Kundi na-bless po kayo sa salita ng Panginoon. Maraming salamat po. Amen. Brother Aldrin, you come in here.